Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nanawagan ang Bureau of Animal Industry o BAI sa mga fur parents o nagmamay-ari ng kanilang mga alagang hayop na pabakunahan ito bilang pagsulong sa Rabies Awareness Month. Ayon sa ahensya, bilang magkaugnay ang kalusugan ng hayop at tao, importante ang regular na pagpapabakuna kada taon sa mga alaga upang masugpo ang paglaganap ng kaso ng rabies. Nagpaalala din ang BAI na bigyan ng maayos na tirahan at sapat na nutrisyon ng mga ito, maging bantayan sila na huwag makisalamuha sa mga aso at pusang gala. Sa isang port visit sa Manila nitong kamakailan ay pinalakas ng Philippine Coast Guard o PCG at Indian Coast Guard o ICG ang kanilang kolaborasyon. Nagbigay ng courtesy call si ICG Ship Commanding Officer Samudra Paheredar at Deputy Inspector General Sudhir Ravindran sa Chief of Coast Guard Staff na si Coast Guard Rear Admiral Hostilio Arturo Cornelio sa National Headquarters Port Area. Sa nasabing kaganapan ay tinalakay ng mga opisyal ang mga mandato na tungkulin ng PCG, gayon din ang posibleng kontribusyon ng ICG sa modernisasyon ng PCG at kooperasyon sa industriya. Bilang bahagi ng paghahanda para sa malawakang pag-alis ng mga pamilya na patungo sa mga probinsya, tourist destinations at mga lugar ng pagsamba, ay tinaas ng Department of Health o DOH ang Code White Alert mula ika-24 hanggang katapusan ng Marso bilang paggunita sa Semana Santa. Ang Code White Alert ay dinedeklara sa panahon ng mga pambansang kaganapan, holidays o pagdiriwang na posibleng magdulot ng mga insidente ng mass casualty o emergencies. Ang mga medical professionals ay naka-standby upang tanggapin at gamutin ang mga pasyente sa sandaling dumating sila sa panahon ng Code White Alert. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA, ipinatawag ang Chinese Embassy kaugnay na engkwentro sa Ayungin Show. DOH, itinaas ang Code White Alert para sa darating na Semana Santa. Senador Grace Poe hindi sang-ayon sa pagdeklara ng State of Traffic Calamity sa Maynila. Philippine at Indian Coast Guard, pinagtibay ang kolaborasyon. Higit 2 milyong bagong overseas voters target maiparehistro ng COMELEC. DA, nagtala ng kaso ng avian flu sa Leyte. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa publiko na magdoble ingat ngayong pagdiriwang ng Semana Santa. Bawasan umano ang mga aktibidad sa labas lalo na kapag mainit ang temperatura. Anila, pinakamainit na oras ay mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 4 ng hapon. Samantala, kung hindi maiiwasan ang paglabas, stay hydrated, manatili sa mga lugar na may lilim at magsuot ng maaliwalas na damit. Matapos ang engkwentro sa resupply mission ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, pinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Embassy. Samantala, mahigit 19 naman na bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Ayon sa Philippine Navy, 3 tauhan nito ang nasugatan matapos ang pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas. Lubharing napinsala ang Uniza May 4 na siya sanang magdadala lamang ng mga supply at kagamitan sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre.
Dahil sa agresibong aksyon ng China, ipinatawag ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Embassy upang ipahayag ang protesta ng Pilipinas. Ayon sa pahayag ng DFA, walang karapatan ng China sa Ayungin Shoal dahil malinaw umano na kabilang ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Matapos ang engkwentrong ito sa Ayungin Shoal, maraming bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Communications Committee, kabilang sa sumusuporta sa Pilipinas ang European Union na nababahala sa paulit-ulit na dangerous maneuvers ng China Coast Guard. Nalalagay umano sa alanganin ang buhay ng mga crew at nagpapahina ng regional stability at international norms. Ayon naman kay US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson, kaisa ang Estados Unidos sa pagkondena sa mga agresibong aksyon ng China. Sumatotal mahigit 19 na bansa ang nagpahayag ng suporta sa Pilipinas. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Ngayong kumakalat ang sakit na pertussis sa National Capital Region o NCR, ay tiniyak ng lungsod ng Taguig sa mga residente nito na handa ang lokal na pamahalaan na tulungan ang mga may sakit. Matapos may tala ang 8 kaso ng pertussis sa lungsod, ay tiniyak ng Taguig na sapat ang mga gamot at kagamitan para tugunan ito. Bukas naman ang linya ng City Epidemiology and Disease Surveillance Unit para respondihan ang mga may sakit na pertussis. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA ipinatawag ang Chinese Embassy kaugnay na engkwentro sa Ayungin Shoal. DOH itinaas ang Code White Alert para sa darating na Semana Santa. Castro at narito ang mga napapanahong balita. Alinsunod sa unang quarter ng National Simultaneous Earthquake Drill, nakiisa ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa aktibidad na ito kamakailan. Ang drill ay bilang paghahanda para sa nagbabadyang 7.3 magnitude na lindol na pinangangambahang tatama sa Luzon. Sa hudyat ng warning alarm, nag-duck, cover and hold ang mga kawani ng ahensya at agad na nagtungo sa Motorcycle Riding Academy na nagsilbing evacuation center. Maliban dito, nagkaroon din ng search and rescue scenario na sumailalim sa earthquake, landslide, search and rescue at basic emergency responders course. Alinsunod sa tradisyonal na pabasa tuwing Semana Santa, nanawagan ng Quezon City Police District sa mga magsasagawa nito na huwag masyadong lakasan ang kanilang mga sound system. Ang kabuwang detalye tunghayan sa aking ulat. Hanggat maaari, iwasan ang paggamit ng sobrang lakas na sound system sa pagsasagawa ng pabasa ngayong Semana Santa. Yan ang panawagan at pakiusap ng Quezon City Police District o QCPD sa mga residente na magsasagawa nito. Ayon sa pahayag ni QCPD Police Lieutenant Colonel May Henyo, ang malakas na pagpapatugtog ay makakaabala sa mga empleyadong may pasok sa trabaho, partikular na sa gabi. Bunsod ng ito ay nakaugalian na, hindi ito may iwasan. Ngunit ayon kay Henyo, maaari naman itong isagawa nang hindi gumagamit ng mga malalakas na speaker nang hindi makagambala sa mga kapitbahay. Giit naman ng QCPD, hindi naman anila ipinagbabawal ang pabasa, bagkus ay maging responsable sa pagsasagawa nito upang walang maabalang sinuman. Samantala, matatanda ang una nang nagpatupad ng 24/7 round-the-clock patrolling ang QCPD upang masiguro ang mapayapang paggunita ng Semana Santa at mapanatili ang seguridad at kaligtasan ngayong long weekend. Karagdagang impormasyon, nakipag-ugnayan na rin ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Quezon sa mga bawat barangay para mag-ikot at bantayan ang seguridad ng mga lugar
upang maiwasan ang anumang uri ng krimen, lalo na ang nakawan na talamak tuwing Semana Santa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga opisina ng gobyerno mula alas 12 ng tanghali bukas, ika-27 ng Marso. Ito ay ayon sa inilabas na Memorandum Circular No. 45 upang magbigay daan sa mga empleyado na makabiyahe ng maaga para sa mga babiyahe pauwing probinsya. Samantala, ang ibang mga opisinang nangangasiwa ng basic services tulad ng health, disaster response at iba pa ay tuloy ang operasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, DFA ipinatawag ang Chinese Embassy kaugnay na engkwentro sa Ayungin Show. DOH itinaas ang Code White Alert para sa darating na Semana Santa. Senador Grace Poe hindi sang-ayon sa pagdeklara ng state of traffic calamity sa Maynila. Philippine at Indian Coast Guard pinagtibay ang kolaborasyon. Higit 2 milyong bagong overseas voters target maiparehistro ng COMELEC. DA nagtala ng kaso ng avian flu sa Leyte. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.